Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama WH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po niya dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yun. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perbisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta pa kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga. Ano nangyari? Sumimplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron po na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak, di namin namalaya, napatay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga mga sugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Huwebes, Hunyo 25 na kita tuig 2026. Ako ang inyong tagbalita, Jinel Baclay. Kagkaroon sa aton mga pangulong dinalan. Mga bagong patient transport vehicle ginpanagtag sang PCSO sa mga probinsya sa Western Visayas. IPPO nagpatigayon sa media engagement kasunod sa natabo nga pagluthang sa isa ka broadcaster sa Roa City, Capiz. Presidente Marcos may direktiba nga protektahan dapat ang media. BPO, BSPO, pangunahan ng tree planting activity, kadungan sa pagsaulog sang Arbor Day. Lotto share sa mga LGU sa Western Visayas, ginpanagtag. Focus crime sa Western Visayas, nagnubo sang 20% suno sa PRO 6. Philippine Drug Enforcement Agency Region 6, nagbaton sang salakyan halin sa Iloilo Provincial Government.
oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:05 sa aga kagkaron sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Mga bagong patient transport vehicle gin panagtag sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa mga probinsya sa Western Visayas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Personal naging baton sa mga gobernador gikan sa mga probinsya sa Panay ang mga bag-o nga patient transport vehicle naging panagtag sang Philippine Charity Sweepstakes Office. Giniwat ang turnover ceremony sa Casa Real de Iloilo sa Kapitolyo kung sa diingin pangunahan ni PCSO General Manager Mel Robles ang distribusyon sang 8 ka mga bagong ambulansya sa mga benepisyaryo nga probinsya. Ginpasalamatan naman sa mga gobernador ang nabaton nga PTV nga makabuligid sa pagpasanyog sang medical transport services sa kaprobinsyanan. Lakip sa mga nagtambong sa seremonya, Sanday Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., Antique Governor Paulo Javier, Guimaras Governor Lucille Nava, Capiz Governor Ferdinand Castro, kag Executive Assistant Jay Treñas, nga nagtiglawas kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sang media engagement ang Iloilo Police Provincial Office kasunod sang natabo nga pagbangambo sa isa ka broadcaster sa Roa City, Capiz. Ang pag-inistoryahan ay ginpangunahan ni IPPO spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis kag makatapos ang media sa Iloilo. Suno kay Lieutenant Colonel Solis bukas gid ang IPPO sa pagbulig sa makatapos ang media nga nakabaton sa pamahog pagi sa paghatag sa nagakaigo nga seguridad kon kinahanglan. Inibangod na hangpan sang IPPO kung ano ka critical ang trabaho sang media sa pagpalapnag sang balita kag impormasyon sa publiko. Sa karon nagapabilin nga hilway sa anuman nga pamahog ang makatapo sang media sa Iloilo. Radyo Pilipinas News. Nagpapanaog sa direktiba si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Presidential Task Force on Media Security nga tutukan ang kaluwasan sang mga media ilabi na ang mga nagatrabaho sa probinsya. Suno kay PTFOMS Executive Director Yusek Jose Torres Jr., handa ang ila ahensya nga magatag sa madasig nga security kag threat assessment para sa makatapos ang media ng kabaton sang pamahog. Magduwas diri, naghatag man sila sang financial kag medical assistance pagi sa bulig sang Department of Social Welfare and Development. Naghatag man ang PTFOMS ang libre nga legal assistance kag mga abogado para sa mga media nga may ginatubang nga kaso nga konektado sa ila trabaho. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, pangunahan sa Provincial Population Office ang pagpatigayon sa Municipal Environment Offices sa Natural Resources Office for Tree Planting and Tree Growing o kung tanom Iloilo nga programa ni Governor Arthur Defensor Jr. Ang aktibidad kadungan sa pagsaulog sang Arbor Day sa Hunyo 25 subong adlaw kung sa diin kapin 10,000 ka kahoy ay gatanom sa bilog nga probinsya. Nauna na naging pahayag ni Supervising Management Specialist kag hepe sa Environment Program Management Services Division sang Pigenro, Mitzi Peña, Florida nga ang mga native kag fruit-bearing trees ang ilang igatanom. Sa June 27 naman may aras ang Provincial Arbor Day ang Iloilo. Bangod gin-declare sang lokal nga panguluhan ng probinsya nga kada ulihi nga Sabado sang Hunyo sa ulogon ini. May araman sang tree planting sa Banwa sang Kabatuan kay ginahinyo ang mga munisipyo kag stakeholders nga magupod sa province-wide nga aktibidad. Kadungan sini magalunsar man ang LGU Kabatuan sang ila sikad program. Ang mga magaupod sa hilikoton magabike, magapamulot basura kag magatanom sang puno sang kahoy. May mga ginimbitar man nga mga cyclist kag bikers para magupod sa amo nga hilikoton. Radyo Pilipinas News. Loto share sa mga LGU sa Western Visayas ginpanagtag na sang PCSO. Radyo Pilipinas Sa detalye sang balita, ginpanagtag na sang Philippine Charity Sweepstakes Office sa PCSO ang Loto share sang mga local government units sa Western Visayas. Ginpanguna ni PCSO General Manager Mel Robles ang paghatag sang cheque sa mga gobernador. Yara sa 1,287,000 pesos ang ginhatag sa Iloilo City Government ang ginbato ni Executive Assistant Jay Treñas.
Samtang ang probinsya ng Iloilo nagbato naman sang kapin 656,000 plus. Yara naman sa 271,993 ang Lotto shares na ginbaton ni Antique Governor Paulo Javier, samtang ang probinsya ng Guimaras nagbaton sang 48,230 pesos nga gindaho sang PCSO kay Governor Lucille Nava. Ginpahayag ni PCSO General Manager Robles, paagi sini mabalik sa LGU ang ila Lotto share agod magamit sa ila mga programa kag proyekto para sa pumuluyo. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtubo sa 20.3% ang focus crime sa Western Visayas. Inisandig sa datos ang PRO6. Umalin sa Mayo 22 October Hunyo 21. Sa di nakarecord ng kapulisan sang 102 ka kaso, mas manubo kung ikumpara sa 128 nga na-record sa nagligad nga tuig sa among nga period. Ang focus crimes ginalakipan sa murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping, motor vehicle, and carnapping, motorcycles. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, ang pagnubo sang focus crimes isa ka klaro nga indikasyon nga ang intensified police operations kag mabasog nga community partnership na gabunga sang maayo. Dugang nga payag sang opisyal sa sulod sa isa ka bulan nakita ng maayo nga resulta kag pagbinuligay agud mas mangin matawhay ang Western Visayas kag ini ang dapat nga padayunon kag pasangkaron. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PDEA Region 6 nagbaton sang salakyan gikan sa Iloilo Provincial Government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa isang balita, nagpirma sang deed of donation sa Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag PDEA Director General Yusek Isagani Neres sa giniwat nga vehicle donation and turnover ceremony sa Kapitolyo. Kabayon sa pagsuporta sa kampanya kag programa kontra illegal nga droga, nagdonar sang L300 van ang probinsya sa PDEA. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., hindi lamang sa lakyan kundi sa iban pangabutang, handa ang probinsya sa paghatag sang bulig sa PDEA. Lamang mapadayon ang mga numpisang inisyatibo sang probinsya kag sang ahensya sa pagpasangkad sang kampanya batok illegal drugs. Ginpasalamatan naman sang PDEA ang bulig sang lokal na panguluhan sa ila operasyon. Padayon sa paghinyo sang kooperasyon ang Philippine Drug Enforcement Agency sa publiko nga magpalabot sang impormasyon sa otoridad sa sini masustener ang pagpapas sa mga durugista. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Provincial Health Office nagpanugyan sa mga pumuluyo sa Miag-Aw, Iloilo nga gilayon nga magpakonsulta kung may sintomas nga posible may kaangtanan sa algal bloom. Radyo Pilipinas. Radyo Detalye sa balita ni Marian Grace Erenieta. Nagpanugyan ang Iloilo Provincial Health Office sa mga pumuluyo sa Miag-Aw, Iloilo nga gilayon nga magpakonsulta kung may nabatya nga sintomas may kaangtanan sa algal blooms. Ginpahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion, Provincial Health Officer sang Iloilo, nga kung naka-eksperyensya sa pagsuka, diarrhea, nabudlayan sa pagginhawa, muscle weakness o paralysis, mabudlay pukawon, severe allergy o skin irritation, kinahanglan nga gilayon nga magpadulong sa pinakamalapit nga health center o kon ospital agud mahatagan sa nagakaigo nga pag-atipan. Ang panugyan ni Dr. Quinion kasulod nga may nabalhag ang Municipal Social Welfare and Development Office kag Municipal Health Office sa Miag-Aw nga mga pasyente na naka-eksperyensya sang iritasyon sa tutunan kag inom kag paglingin sang ulo. Lakip sa barangay nga apektado ang Barangay Sapa, Mambatad kag Naratan. Panugyan pa ni Dr. Quinion nga likawan ang maglangoy o kung mag-inom sang untreated nga tubig sa apektado nga lugar, likawan man ang pag-harvest o kung pag-consume sang shellfish o kung seafood sa lugar nga apektado sang algal blooms o kung may red tide advisories, maghugas sang kamot kung aksidente nga na-expose sa tubig kag hindi pagpalapiton ng kasapatan sa katubigan nga apektado sang algal blooms. Payo man kita advisory sa aton nga Department of Health kag nagapasa man diri ang Department of Health sang advisory nga nagalin sa Western Visayas Sanitarium General Hospital from its Toxicology Specialty Center. So nabutang diri nga ang algal bloom occurs when algae grow rapidly in bodies of water such as lakes, rivers, coastal waters, and fish ponds. Some blooms produce toxins that can affect humans, animals, and aquatic life. Ang mga possible health effects niya
Skin and eye exposure, so may ara nga skin irritation, itching or rash, redness of the eyes, burning sensation after swimming or contact with contaminated water. Ang iba naman niya, after inhalation or exposure, pwede nga magaubo, pwede nga nagakatul ang tutunlan, na masipon, iban basi maka-difficulty of breathing, especially sa mga individuals nga may asthma or chronic lung disease. Kung nakakaon man sa contaminated nga water or seafood, pwede nga ang pasyente mag-experience ng nausea and vomiting, sakit sa tiyan, diarrhea, headache, kaglingin sang ulo. Pero may ara nga mga rare instances nga kung ang pasyente magka-suffer from severe poisoning, pwede nga magka-liver injury, pwede nga ma-neurologic symptoms such as tingling, numbness, weakness, and confusion, kag pwede nga paralysis and respiratory failure, and death kung hindi ma-treat. Nabatian ang kabayan sa pahayag ni Dr. Quinion. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspendido ang klase kahapon nga adlaw sa Banwa sa San Jose de Buenavista, Antique. Hunyo 24 bangod sang malain nga tiyempo tugas ang bagat. Lakip sa suspension sang klase halin sa preschool tubtob senior high school. Agud masiguro nga padayon ang pagtuon sa mga kabataan. Gininyo naman ang mga bulutuan sa Banwa nga magpatuman sa alternative delivery modalities kaangay sa modular distance learning, online distance learning o kon blended learning. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tarong Mayor Richard Garin nga bukas ng simbahan sang Miagaw sa tanan nga mga sumilimba kag mga bisita. Ini kasunod sang ginhiwat nga inspeksyon sang National Historical Commission of the Philippines kag National Commission for Culture and Arts sa sikat nga Miagaw Church. Sunod sa alkalde, safe magsulod sa simbahan kag open na ang gina-repair ara sa guwa sang simbahan. Sa karon ginpahig ni Mayor Garin nga ginakayo na sang tagdumalahan sang simbahan ang nakitaan nga litik sa edipisyo samtang nagabulig man ang lokal nga pamunuan sa pagbayad sa labor kag repair. Antes ang repair sunod sa alkalde ginpaidalo man sa training ang mga personnel sa husto nga pag-repair sa simbahan nga ginakabig UNESCO Heritage Site. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, bigkas nagpangaduha sa Saad Community-Based Enterprise Summit. Radyo Pilipinas. Radyo Sa detalye sa balita. Nakuha sa Barangay Igpon Kasagan Association sa Concepcion Iloilo ang second best Saad Community-Based Enterprise sa Capture Fisheries category sa unang Saad Summit kag Recognition Program. Ang award nagakilala sa bigkas para sa iya exemplary commitment sa responsable nga pagtumala sang pangisda kag excellence in community-based enterprise development. Ngayon first place ang Golden Fish Warrior Fisherfolk Association sa Western Visayas. Samtang third place naman ang Kabilyon Laborers Association 2 sang Davao. Nakasulod ang bigkas sa top 3 bangod sa ila katungdanan nga pangisda kag pagpalambo sang komunidad. Ang summit naghatag oportunidad sa mga asosasyon na ipakita ang kadalagan kag magbahin sang maayo nga practice. Paagi sa sini ang bigkas nagapakita ang mga mangingisda mahimo mangin puwersa sang padayon nga pag-uswag sa baybayon nga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Friendship Anyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglumpat ang isa ka lalaki sa Aganan Bridge, Barangay Aganan, Pavia, Iloilo. Kahapon, 22 anyos ang biktima. Nag-eskwela sa isa ka universidad sa Iloilo City. Base sa report sa Pavia Municipal Police Station, nakita sa traffic enforcer ang hinali nga paglumpat sang biktima sa tulay. Nakaagom sang fracture ang biktima sa yatiil kag ulo. Sa nagluntad nga insidente, gilayon naging dala sa Western Visayas Medical Center ang biktima kag ginbulong. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isat you nagupod sa CHED
para sa courtesy visit sa Embahada ng Pilipinas sa Indonesia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. detalye sang balita. Nag-courtesy visit sa Embahada ng Pilipinas sa Jakarta, Indonesia ang opisyales ng Commission on Higher Education o CONCHED kay mga presidente sa nanuhay-tuhay nga higher education institutions o HEI sa Pilipinas. Nagpartisipar man sila sa Times Higher Education o THE Global Sustainable Development Congress 2026. Nanguna sa delegasyon sa universidad si Dr. Gabriel M. Salistre Jr., President ng ISAT-U, kaupod si Dr. Ross Allen B. Napud, ang Vice President for Administration and Finance, agad porma na makipagbahin sa sining international na hilikoton. Kabahin ini isang mas malapad nga inisyatiba sa CHED kag HEI sa Pilipinas, agad mas mapabakod pa ang internalization, global partnerships kag aktibo na kontribusyon sa edukasyon sa gwasang pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Raylene May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Narpo Iloilo kag PCIC ginpabaskog pa ang crop insurance sa mga mangunguma sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Detalye sang balita. Naghiwat sang sunod-sunod nga aktibidad ang Department of Agrarian Reform o kon DAR Iloilo kag Philippine Crop Insurance Corporation o kon PCIC sa banwa sang Bingawan kag Haniway, Iloilo. Sa Bingawan, nagpirmahan na isang memorandum of agreement ang ahensya upod sa gintapagin Agrarian Reform Cooperative kag bangod sini ang kooperatiba nga mismo ang mag-aasikaso sa crop insurance sa mga nguma agod maamligan sila batok sa kaperdihan nadala sang kalamidad kag peste. Sa Haniway naman, nagpatigayon sang information campaign ang DAR kag PCIC agud itudlo sa mga katapo sang Balanak Agrarian Reform Cooperative ang husto nga proseso kag pwede makuha nga benepisyo sa among nga programa sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 3.92 million pesos nga livelihood support sa Gida Municipality sa Antique gin-release sang DSWD Sustainable Livelihood Program Association. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni Marian Grace Erenieta. Nagbatos ang 3.92 million pesos nga livelihood assistance ang 172 ka program participant kag isa ka Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa Kaluya, Antique. Ang assistance makabuli sa mga program participant ang mag-umpisa o kung palapadon pa ang ilatag sa kanegosyo, pataaso ng income kag suportahan ng ilatag sa kapamilya. Kadungan man sa distribution sang assistance, naghiwat sa monitoring visits ang DSW personnel sa SLPAs na nagbatang sang livelihood assistance ang Marso sining nga tuig, agud na taon ang progreso sa mga proyekto kag matumod ang kinahanglanon nga suporta sa mga asosasyon. Naghatag man ang SLP team sang technical assistance agud pabasugon ang financial record keeping kag bookkeeping practices sa mga asosasyon. Ang Kaluya makabi nga isa ka island municipality kag geographically isolated and disadvantaged area o GIDA kung sa diin padayon ang pagpalabot sa DSWD sa suporta pinagi sa mga programa kag serbisyo sang ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 kag Dole naghiwat sang ceremonial turnover sang livelihood assistance sa partner beneficiaries project Lawa kag binhi sa Sibalo Manpulo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Naghiwa sa ceremonial turnover sang livelihood assistance ang Department of Labor and Employment ng Dole, kaupo ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa partner beneficiaries ang projects Local Adaptation to Water Access o Lawa, kag Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o kung binhi sa Barangay Bunto, Sibalom, Antique. Nagbaton sa kapag-usan nga masobra sa 498,000 pesos nga financial assistance ang mga partner beneficiary nga pagagamiton sa pagbakal sang solar-powered water pump kag ibang pang materyales nga kinahanglan sa maintenance kag long-term operations sa project site. Ang project Lawa kag binhi sa Barangay Bunton nagmarka sa isa ka importante nga hitabo bilang una nga project site sa Antique sa idalang sa inisyatibo nga i-adapt sa idalang sang Dole Integrated Livelihood Program o DILIP. Ang Project Lawa kag binhi isa ka flagship initiative sa idalang sang Resiliency Program o kung RRP sang DSWD nga nagatuloy nga padakuro ng ikasarang sa mga komunidad nga mag-adapt sa mga epekto sang pagbago sang klima samtang ginabuso ang kaligunan sa pagkaon, kaayuhan sa pagkuha sang tubig kag mapatayuyon ang mga palangabuhian. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Kultura sa Panay, Guimaras, kag Negros, mas ginpabakod pa paagi sa cultural mapping. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Madinalagoon nga natapos ang cultural mapping inventory sa Panay, Guimaras, kag Negros. Sa pagpanguna sa University of the Philippines Visayas, koopot ang National Commission for Culture and the Arts sa NCAA. Sa bulig ni Senadora Lauren Ligarda, local government units, kag mga nuhay-tuhay nga ahensya sa gobyerno, kag state universities and colleges sa Kabisayan nakatundan. Kintutukan sa lihok ang pagbuhi sa mga dumaan nga tradisyon, heritage, kag literatura na amat-amat na nanalipatan. Gindokumento man ang mga dunang manggad kag mga lokal na personalidad kag iban pa na naging sagsaran sa kultura sa komunidad. Sunod sa overall project leaders ng cultural mapping sa Western Visayas nga si Ana Rozel Ramirez sa programa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo, ang ini nga proyekto, first of its kind, comprehensive and monumental sa pungsod Pilipinas. Sa rason nga tanan nga banwa kag probinsya sang rehiyon, may kada representasyon na nagapakita sa ilang unique identity kag nagahatag dungog sang ilang mga pagpati kag tradisyon. Una nang sugod kag ginlunsar ang ini nga cultural mapping sa banwa sang Antique sang tuig 2023 sa diin may budget na 50 milyon pesos paagi sa bulig ni Senator Ligarda. Sa Hunyo 19 tuig 2026, yara sang shin ka volume sang cultural mapping inventories sa Guimaras kag Panay ang ginlunsar sa isa ka seremonya sang UP Visayas. Ang mga libro nagatutok sa nanuhay-tuhay nga domain sang cultural mapping. Puno ini sa mga impormasyon, kaangay lang sang tangible cultural heritage pareho sang artifacts, intangible cultural heritage pareho sa mga tradisyonal na recipe, kanta, handicrafts, kag iban pa na nagapakita sang kultura kag identidad sang kada banwa. Ginklaro ni Ramirez na wala ginabaligya ang mga libro, apang bukas kag madasig nga ma-access sa publiko paagi sa mga LGUs, tourism offices kag mga libraries sa mga kabanwahan sang rehiyon. Ini man sarang mabasahan online sa cmtg.upv.edu.ph. Sa subong, padayon sa gihapon ng pagtapos ng executive summary kung diin plano nga i-highlight ang mga categories o domains ng cultural mapping sang tagsa ka banwa. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Raylin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:27 sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad. Radyo Pilipinas News, subong adlaw sang Webes. June 25, 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid sa mga naga-follow sa aton siniya nga page. 109,000 follower na kita. Keep on following. Comment down na kamo kung may mga greetings kamo dara no sa aton sini para nga ma-acknowledge ta kag malawag sa aton siniya nga programa. Kung nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada agad Janelle Baclay mayong aga Pilipinas. God bless. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry
Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.